Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bawat Muslim sa mundo ay may isang pangarap. Isang tawag na hindi basta pangarap lamang, kundi isang paanyaya. Ang makarating sa Makkah, hindi bilang turista, hindi para kumuha ng litrato, kundi bilang panauhin ni Allah. Ang Hajj ay hindi bakasyon. Ito ay haligi ng Islam, isang obligasyon, pinaghahandaan ng puso, pinag-iipunan ng taon, at minsan ng buong buhay. Pero paano kung ang pawis, luha at ipon mo, ang perang iningatan mo para sa isang banal na layunin, ay mawawala sa isang iglap? Paano kung ang pangarap mong makapag-Hajj ay sinira ng mga taong nag-aalok ng murang Hajj? Ngunit panlilin lang pala. 200 Muslim ang nabiktima ng 3 suspect ng Hajj scam. Higit 2,000 Muslim dito sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na pinangakuan ng isang travel agency na makarating sa Mecca sa murang halaga. Yun naman pala ay isang scam lang. Nagutin ang Al-Haramain. They are accountable for this activity or scam na pinrank po ninyo kami. Hindi po magandang biro yon, especially because this is a spiritual activity. I really want na managot kayo, makulong kayo at mapanagot kayo sa ginawa ninyo. Hindi po tama yon. Hindi yan gawain ng Muslim, gawain yan ng Satan. Marami na ang naglipa ng masasamang tao sa paligid natin. Hindi lahat na nag-aalok ng inaakala nating mabuti ay kaagad nating dapat kakagatin. Minsan, ang inaakala mong mabuting kalooban, ginagamit ang mabuting katuruan ng Islam para sa sariling kapakinabangan, ay isa pa lang mapagsamantala. Hindi lahat ng nagmumukhang tumutulong at nag-aalok ng mura at mabilis na paraan para mag-Hajj ay tunay na maaasahan. May mga taong inaakala mong ikhlas ang pagka-Muslim, ngunit ginagamit ito para linlangin ang kapwa-Muslim. Sa dami ng mga nabiktima sa scam na ito, mismong si Erwin Tulfo ay nagulat dahil kapwa-Muslim ay nanloko sa kapwa-Muslim. Umabot ng 2,000 ang mga naitalang nabiktima noon sa Zamboanga. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, tanging ang National Commission on Muslim Filipinos or NCMF lamang sa pamamagitan ng Bureau of Pilgrimage and Endowment ang may kapangyarihan na mag-administer ng Hajj programs at dokumento. Ang mga travel agencies ay pwedeng magbenta ng airline tickets, ngunit hindi sila pinayagan na mag-organisa, magproseso o mag-alok ng buong Hajj packages. Itong issue kay Al-Haramain, medyo na caught off guard din po kami kasi hindi namin inisip na maglalakas loob silang sabihin gawin nga po kung ano man po yung kanilang mga ginawa. Kasi to begin with, alam nila ticket lang ang pwedeng igawin ng travel agencies once you transact with the NCMF. At alam din po nung andito po, may mga travel agencies po tayong nandito, alam po nila ticket lang ho ang fina-facilitate nila sa Hajj operations. Wala ho silang ibang participation other than ticket. So kung may magpo-post ho na kaya nilang mag-procure ng services, etc., right then and there, red flag na po yun at minamabuti po ng Bureau of Pilgrimage and Endowment namin during nga po yung Hajj awareness programs namin, ipaalala na ang kausapin nyo lamang, ang lapitan nyo lamang is itong mga to kasi sila yung alam naming tumutupad sa kanilang mga alituntunin o aming mga alituntunin. Maliwanag ang sinabi ng NCMF. Ang mga travel agencies ay pwedeng magbenta ng airline tickets, ngunit hindi sila pinayagan na mag-organisa, magproseso o mag-alok ng buong Hajj packages. Ayon sa Securities and Exchange Commission, may mga grupo na nag-aalok ng Hajj packages online at sa social media na may kasamang airfare, hotel, transportation at visa. Ngunit wala silang legal na otoridad o accreditation para gawin ito. Ang halimbawa nito ay ang pagpropromote ng isang sikat na vlogger na ito.
Wala ka nang poproblemahin dahil kasama na doon ang airfare ticket balikan, hotel, visa, VIP bus transfer, Rauda permit, Umrah shirt, ihram at lahat ng mga kakailanganin ng mag-Hajj at mag-Umrah. Meron pa po akong isang concern, nakapanood pa ako ng isang commercial na nag-o-offer sila ng Hajj savings plan with cashback. Sapat na pera pang Hajj o Umrah? Worries no more dahil meron ng Hajj and Umrah plan para sa inyo. At pagdating natin sa Hajj, inshallah ta'ala lahat ng nag-avail ng Hajj savings plan ay mayroon po silang cashback na ibibigay ng HUP during Hajj. Meron po bang ganito sa NCMF? Nabigay din po sa attention po namin actually with regards dan si Hajj and Umrah plan. Nung nabigay po sa attention namin po itong matter na to, minabuti po ng opisina namin na kausapin po sila. Now, insofar as yung Hajj activities nila are concerned, which is yun po yung directly meron kaming concern, yung activities po nila is actually coursed through the NCMF. Hindi po sila nagfa-facilitate ng sarili nilang activities. It just so happens na yung, again, nilinaw din po namin yan kasi yung tungkol po dyan sa binanggit yung advertisement, binanggit po namin na insofar as yung financial aspect, yung financial product is concerned, tinanong namin sila kung it's the type of product that would require necessary secondary licenses. Ang commitment naman po nila is that if part nga yun ng kailangan and they will undertake to secure the necessary license, meron po silang ganong commitment sa amin. But insofar as yung Hajj, particular Hajj nila, part po yung normal na proseso ng amin. Yung other aspect po nung kanilang post, na pinuna na rin namin po namin, binigay namin sila, although labas po yun sa aming mandato, meron na pong pag-uusap na aayusin man nila kung ano man po yung kailangan nilang ayusin patungkol dyan. Isa sa pangunahing marketing strategy ng mga travel agencies na ito ay ang pagbabayad sa mga sikat na social media influencer para magbukang legit, professional at mapagkatiwalaan ang kanilang negosyo. Ngunit malinaw ang paalala ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF. Ang isang travel agency ay maaari lamang mag-alok ng airline tickets. Ang pag-aayos ng accommodation sa Makkah, ang transportation, ang logistics, at lalong-lalo na ang Hajj visa ay tanging NCMF lamang ang may kapangyarihan, mandato, at kakayahang magproseso. Kaya kapag may nag-aalok sa inyo ng VIP hotel, exclusive transportations, or guaranteed Hajj visa, magduda na kayo. Dahil ang Hajj ay hindi produkto para i-endorso, hindi negosyo para i-promo, at hindi pangakong dapat basta paniwalaan. Ito ay isang banal na paanyaya mula kay Allah at tungkulin nating pangalagaan, labanan ang panlilinlang. I-share ang video na ito upang magbigay babala sa mga kapatid dahil ang pagprotekta sa pangarap ng isang Muslim na mag-Hajj ay bahagi ng ating pananagutan sa isa't isa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullah. حاشاه أن ترجع